Ngayon mga lods, mga amigo, meron naman tayong inayos dito na Honda XRM 110. Ang issue po nito ay kumakadyot at nawawala yung kanyang puwersa. Lalong lalo na kapag naka fourth gears daw siya. Kaya bumili na siya ng clutch lining kasi papalitan daw niya ng clutch lining. Sabi ko naman titingnan muna natin. Baka meron pang ibang nasira dito sa loob. Kasi bilang isang mekaniko ay maraming beses na akong naka-encounter ng ganito sa mga Honda XRM. Honda XRM 125 carb at saka Honda XRM 125 FI. At ito ngayon Honda XRM 110. Pareho lang silang mga semi-automatic. Kaya kadalasan yung nasisira dito ay titingnan natin, bubuksan muna natin. Pagkatapos ito ay papakita ko sa inyo. Kasi bihira lang masira yung kanyang clutch lining dito sa mga Honda XRM. At kadalasan nasisira dito ay itong kanyang centrifugal. Mamaya ipapakita ko sa inyo. At ito na yung kanyang clutch lining na binili. Kakabit na lang natin yan mamaya. Bubuksan muna natin itong kanyang centrifugal at kasama na rin yung kanyang clutch housing. Tatanggalin natin yan. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag DIY repair ng centrifugal. I-replace natin yan mamaya. At ito na yung kanyang castle nut at saka yung kanyang plain washer at saka lock dito sa kanyang centrifugal. Ngayon tatanggalin rin natin dito sa kabila, dito sa kanyang clutch housing. Ito na yung castle nut ng clutch housing, natanggal ko na. At saka ito kanyang washer, dalawa po yung washer dito. At meron itong bowl ng langis. Kaya ito yung tornilyo, natanggal ko na. Dalawang tornilyo ito, 6mm. Para dito sa kanyang bowl ng langis. Kaya matagal masira itong clutch lining ng Honda XRM 110. Kasi nakababad siya sa langis. Meron siyang bowl. At ito ng isang washer, natanggal ko na rin. At ito yung kanyang clutch shoe. Ayan po. Ito po yung nangyari oh. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan oh. Meron ng malalalim na mga guhit. Ayan. Marami ng guhit. Marami ng tama itong kanyang centrifugal o clutch bill. At itong kanyang clutch lining dito. Papalitan natin to mamaya. At tinanggal ko na yung kanyang clutch bush. Kasama na rin yung kanyang clutch lining at saka yung washer dito sa likuran. Tinanggal ko na. Ngayon babaklasin natin to. Tanggalin lang natin tong 4 na tornilyo. Ngayon ang gagawin natin dito sa kanyang clutch bill ay i-replace lang natin para mabawasan yung mga guhit na lumalalim o yung nakaumbok na guhit. Kasi yan yung dahilan kung bakit nag-i-slide o nagda-dragging yung motor o kumakadyot pag tumatakbo, lalong-lalo na kapag naka fourth gear kayo. Parang umaatras yung inyong motor kapag piniga nyo yung silinyador. Ito yung dahilan, lumalalim na yung mga guhit dito. At ayan, di na masyadong malalim yung guhit. Mas maganda sana kung meron tayong porting stone para kumintab siya at mapantay natin, tulad nito naka-plus size screen. At ngayon tanggalin natin yung kanyang lumang clutch lining at panoorin nyo kung paano isa-isa magkabit nito, step by step na pagkabit ng clutch lining dito sa kanyang clutch boost. Ito na yung lumang clutch lining nyo. Yan, napakadumi na niya at hindi pa naman nauubos itong clutch lining niya, kaso nanigas na siya, parang siyang bato kaya nag-i-slide. At ito na yung bagong clutch lining. Tapos pressure plate, clutch lining ulit. Ganito lang magkabit mga lods, mga amigo. Sundan nyo lang itong ginawa ko. Basta ang importante tama yung pagkasunod-sunod ninyo. Unang ilalagay ninyo clutch lining, tapos yung parang metal, yung pressure plate, tapos clutch lining ulit. Ganun lang, alternate lang yung gagawin ninyo. Clutch lining, pressure plate, clutch lining, pressure plate, clutch lining. At ngayon sa pag timing nitong clutch lining, ita-timing natin dito sa ating shafting at saka dito sa clutch housing. Ayan, kailangan natin i-timing bago natin lagyan ng clutch spring para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagpasok, pagkabit. Kasi sabay sila ng centrifugal sa pagkabit dito. Tapos yung oil bowl yung nasa ilalim, huwag yung kalimutan yun na isama para maiwasan yun na mag-back job. At saka dito sa likuran ng kanyang clutch shoe, meron itong makapal na washer
dito sa loob ng butas. Ito pinaka-importante rin ito. Huwag na huwag niyong kakalimutan na ilagay kasi hindi mag-pre wheel yun kapag walang washer. Pag cambio nyo ay tatakbo kaagad yung inyong motor. At sa pagkabit nitong centrifugal ay kailangan natin i-timing itong isang gear dito na mayroong pinta at mayroong ding hiwa. Tapat lang natin yung dalawa, yung mayroong pinta. Tapos sa pagkabit nito isabay natin dito sa clutch housing at hindi muna natin inilagay yung clutch para hindi siya mahirap ikabit, ipasok. Ayan o. Ayan, naipasok na natin at na-timing na natin yung gear sa likuran ng clutch housing at saka dito sa kanyang centrifugal, yung merong hiwa at saka merong pinta na gear. At ito na yung clutch shoe. Kunti na lang yung lining na natira dito sa kanyang clutch shoe pero okay pa ito. At ikakabit na natin itong tatlo, itong dalawang washer at saka isang castle nut dito sa clutch housing. At wag na wag niyong kakalimutan na ikabit yung washer dito sa likuran ng kanyang clutch boost, dito sa gitna ng clutch boost at saka clutch housing at saka itong oil bowl at dito sa kanyang centrifugal. Kakabit na natin yung lock at saka washer at yung kanyang castle nut. Tapos wag na wag yung kakalimutan na higpitan lang natin. Ang ginawa natin dito sa kanyang centrifugal, dito sa kanyang clutch bell ay nireplace lang natin gamit yung porting stone at saka electric drill kasi wala pang budget na pangbili yung customer, kawawa naman. Tsaka mahal kung magpa-machine shop, mahal yung singil doon, kaya naisip ko na i-replace na lang gamit yung porting stone. First time kong gumawa ng ganito, yung mag-replace ng clutch bell. Mas maganda sana kung meron tayong stone, yung panghasa, para mas kuminis siya, pero wala pa tayong stone na panghasa, kaya ito lang muna yung ginawa natin, yung porting stone lang muna yung ginamit natin para mapantay lang siya at mas kumapit yung kanyang clutch at mawala na yung kanyang dragging o yung kanyang issue dito na kumakadyot at walang puwersa. At ngayon ikakabit na natin itong dalawang tornilyo dito sa kanyang oil bowl, tapos higpitan lang natin. Mas maganda talaga ito yung gagawin ninyo pag tapos yung naikabit yung tornilyo, higpitan nyo kagad para maiwasan natin na makaligtaan o makalimutan na higpitan. At ayun, na ilock na natin yung castle nut dito sa likuran. Ngayon ilagay na natin itong maliliit na tornilyo dito sa kanyang takip dito sa kanyang clutch shoe. Dahil nagkabit na natin yung centrifugal at saka yung kanyang clutch housing, importante talaga na subukan nating ikot-ikutin itong kanyang centrifugal. Ayan, kailangan kumakagat yan kapag inikot natin pa clockwise, tapos pag inikot natin counterclockwise ay dapat magpe-free wheel siya. Yan yung pinaka-importante. At ayan, nilagyan ko yun ng grasa yung isang parts dyan kanina kasi para maiwasan natin na malaglag. At ito yung tuldok dito, itapat na natin dito sa guhit ng kanyang chain spindle shaft. At bago natin ikabit yung crankcase cover, subukan natin i-cambio yung primera, segunda hanggang sa kwarta at yung kanyang reduce hanggang sa kanyang pag dagdag bawas ng kanyang gear. Kailangan may pasok lahat, yung first gear at saka yung pa-reduce, pagbabawas ng gear. At dahil tapos na nating nasubukan ay okay naman yung kanyang cambio, ibig sabihin na timing na natin yung kanyang shifter doon sa kanyang chain spindle shaft. At ayan, naikabit na natin yung kanyang crankcase cover. Higpitan na natin yung tornilyo dito sa kanyang exhaust pipe, dito sa kanyang elbow. At pagkatapos ilagay natin yung kanyang footrest, tapos yung kanyang kicker. Ayan, ito na yung kanyang footrest, tapos ito na yung kanyang kicker. Lagyan lang natin ng tornilyo at abangan niyo, subukan natin to. Pagkatapos nito, lagyan ko lang muna to ng langis.
toxic pala yung binili ng customer na langis. Akala ko 1 liter kasi mahaba yung lagayan. 800 lang pala, kaya binuhos ko lahat. At ngayon subukan nating panda rin, tapos subukan nating i-cambio. Sa pag-kick pa lang malalaman na natin kung i-slide ba yung lining o hindi, kasi kapag pag-kick ninyo ay nag-i-slide yung kicker, ibig sabihin nag-i-slide yung clutch lining sa loob. At dito hindi na nag-i-slide yung kanyang kicker. At saka pinaka-importante dito na meron siyang half clutch. Yung pag-cambio nyo ng Primera o first gear, huwag nyo na munang bitawan yung shifter o yung kanyang cambio. Pigain nyo muna at saka i-steady nyo lang sa ilalim yung kanyang change pedal. Apakan nyo lang tapos pigain nyo yung silinyador. At kapag hindi siya tumatakbo, ibig sabihin okay na, meron siyang pre-wheel o half clutch. At ibig sabihin okay na, naayos na natin yung motor.